Nagpapatuloy po tayo sa atin pong tema. Basahin po natin ulit. Ready, go. Breakthrough faithfulness that endures. No? Kakaibang klase ng pagiging tapat. Yung pagiging tapat na yan nananatili. Hindi gumigive up, matibay, matatag. No, hindi siya bibigay dahil yan ay nanggagaling sa kung sino ang ating Diyos. Ang ating pong title ngayong umaga, The Unshakable Faithfulness, na makikita po natin sa Job chapter 13, verse 15. Yan, unshakable faithfulness. Pag sinabing unshakable, di ba, you will think of things that are shaking, no? Katulad tong mga nakaraang araw, ang bulkang Mayon, di ba, nag-shake ulit. May mga bundok pa doon sa bandang Mindanao and Visayas. And even yung mga institusyon, no, natin ay nasi-shake, no? May shakening din sa ating mga bansa at maging sa mga buhay natin. And one thing is for sure, binigyan tayo ng Diyos ng pananampalataya na kung sino siya at doon rin na dinidevelop ng Lord yung katapatan na hindi basta matitinag. Sa Job 13 verse 15, basahin po natin, hindi ako natatakot kung ako man ay patayin, maiharap lamang sa Kanya itong aking usapin. Sabi sa King James Version, though He slay me, yet will I trust in Him, but I will maintain mine own ways before Him. Ang ganda po ng sinabi po ni Job, no? Na kahit dumating sa punto na siya ay kukunin ang kanyang buhay o mawawala siya, hindi siya titigil magtiwala sa Panginoon. Ano ba yung pinaka-end point, no? Minsan, meron tayong lowest point in our lives, meron tayong mga sabihin natin na ito na yung pinakasukdulang matinding pagsubok, no, sa buhay natin. Pero madalas, no, kapag ang pinag-uusapan na ay buhay o kamatayan, yun na yung pinaka, no, na sasabihin mo, magtitiwala pa rin ba ako sa Diyos? Pero makikita natin sa talatang yan ng Job 13:15, si Job, hindi siya natinag, naging matapat siya sa Panginoon kahit dumating ang punto na kukunin ang kanyang buhay. Tayo po, no, iba-iba po yung mga pinagdadaanan natin. We've been tested in so many ways. There are some of us who are tested beyond what they thought they could bear. No, maaring marami po sa atin nasasabi natin na itong pagsubok na to parang higit pa sa kaya kong harapin. Higit pa sa kaya kong dalhin, di ba? Someone who has prayed, the heaven seems like brass. And someone who has believed God, the situation got worse before it got even better. May mga punto tayo, no, na kung kailan ka nananalangin, pakiramdam mo, parang, no, bakal ba ang langit? Hindi yata naririnig yung panalangin ko. O sa panahong talagang ang pananampalataya mo sa Diyos ay gano'n na lang, pero bakit parang nagiging worse ata? Hindi umiigi. Kasi nga, ang pananampalataya talaga, no? It's not what you feel, it's not what you hear, it's not what you see. Hindi po ba? Hindi talaga pwedeng magbase yung pananampalataya mo sa kung ano yung 5 senses mo. Kaya nga, yan daw yung pinakamatinding sense ng mga mananampalataya. Hindi mo nakikita, di mo naririnig, di mo nararamdaman, pero alam mong may ginagawa ang Panginoon. Amen! Malakas na palakpak po muna sa Lord. Simulan natin ang papuri sa Panginoon yan. At may mga pagkakataon na tinatayuan din natin yung pangako ng Lord, pero parang feel natin, pinagtatawanan lang yata ako ng kaaway. At pag dumadating tayo sa pagkakataon na yon, no, napakagandang balikan po natin ang istorya sa Bible sa buhay po ni Job. Si Job po, no, a man in the Bible who faced the absolute worst that life, the devil, and even apparent divine silence could throw at him, and yet he did not quit.
naranasan niya ang worst, pinakamatindi na pangyayari, pagsubok, masamang pangyayari sa kanyang buhay, pero hindi siya sumuko. At siya po si Job. Basahin po natin, balikan lang po natin, although alam ko pong nabasa nyo na to, pero napakagandang basahin po natin yung umpisa ng Job. On Job chapter 1, sabi diyan, may isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz na nagngangalang Job. Siya ay isang mabuting tao, sumasamba sa Diyos, at umiiwas sa masamang gawain. So dito pa lang po sa part na to, ay makikita mo na makadiyos, no? Righteous. No? Yung katangian ni Job, yung hinahanap ng Panginoon para kanyang pagpalain, ay nakay Job, di ba? Sabi niya, mabuting tao, sumasamba sa Diyos, umiiwas sa masamang gawain. Meron siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Marami siyang tagapaglingkod at siya ang pinakamayaman sa buong silangan. Ito po, gaano po kayaman si Job. 7,000 ang kanyang mga tupa, 3,000 ang kamelyo, 1,000 ang baka, at 500 ang asno. Nakaugalian na ng kanyang mga anak na lalaki na hali-haliling magdaos ng handaan sa kanilang bahay at inaanyayahan nila ang kapatid nilang babae. So kung i-convert natin, no, syempre yung sukatan ng riches niya rito, mga alagang hayop, no, kamelyo, asno, tupa, baka, no? Yan yung sukatan. Sa mga panahon siguro natin, pwedeng yan yung mga shares of stocks sa malalaking kumpanya, pwede yung mga properties, no, na iba-iba, na di maliparang uwak, no? Ibig sabihin, mapapagod yung uwak kalilipad, yung pa rin yung pag-aari niya, no? Marami siyang pera sa bangko. More or less daw po, during that time, kung iaano natin sa panahon natin ngayon, parang more or less mga 30 billion pesos. Yan. Ganyan kalaki yung pera, no? O yung kayamanan na meron si Job. Bagamat, no, yung kayamanan yun, makadiyos siya. Righteous. Ayaw niya umiiwas siya sa kasamaan. And even sa mga anak, pinagpala siya. Meron siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. At dumating nga yung araw na etong si Satanas, no, ni-request niya kay Lord na kaya lang naman matapat si Job sa'yo kasi pinagpapala mo siya. Tanggalin mo yung pagpapala sa kanya. Tingnan ko kung magiging matapat pa rin siya. At sabi ng Lord, sige, pwede mo siyang bigyan ng pagsubok pero wag mo siyang sasaktan. So ano pong nangyari? Sa loob ng isang araw, no? Balikan natin para may background lang po tayo. Isang araw, nagkakainan at nag-iinuman ang mga anak ni Job sa bahay ng kanilang panganay na kapatid na lalaki. Walang ano-ano dumating kay Job ang isa niyang tauhan. Sinabi nito, kasalukuyan po naming pinang-aararo ang mga baka. Nanginginain naman ang mga asno at nang may dumating na mga sabeyo, kinuha po nila ang mga baka, ang mga asno at pinatay pa po ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang mabalita sa inyo. Hindi pa ito makatapos, nagbabalita, may dumating na namang isa. Sinabi nito kay Job, tinamaan po ng kidlat ang mga tupa at ang mga pastol tinamaan po ng kidlat ang mga tupa at mga pastol at namatay lahat. Ako lang pong nakaligtas upang magbalita sa inyo. Hindi pa tapos, halos yung isa magsalita, may isa na namang dumating. Ang sabi nito, sinalakay po kami ng 3 pangkat ng mga Kaldeo. Kinuha nila ang lahat ng kamelyo at pinatay ang aking mga kasama. Ako lang po ang nakatakas upang magbalita sa inyo. Hindi pa rin ito halos tapos magsalita nang may dumating na namang isa at nagsabi, habang ang mga anak po ninyo ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng panganay nilang kapatid, hinampas po ng napakalakas na hangin ang bahay at bumagsak. Nabagsakan po silang lahat at namatay. Ako lang po ang natirang buhay upang magbalita sa inyo. Isipin niyo po, ito pong pangyayaring ito, mai-inspire po tayo sa buhay ni Job.
na sa loob ng isang araw, nawalan siya ng 10 anak. 10 anak agad ang nawala in one day. At sa loob ng isang araw, yung sinasabi kong napakarami niyang kayamanan, in one day, nawala. At etong si Satanas, bumalik ulit dun sa Diyos at sinabing, tingnan mo nga kung lagyan mo siya ng sakit, kaya hindi ka pa rin tinatakwil ni Job kasi okay siya, yung kanyang katawan. Ano pong dumating? Nagkaroon po siya ng sakit sa balat, no? Ang daming bukol, ang daming sugat. And yet, si Job, hindi po siya tumigil. Kaya makikita po natin dito, no, kahit yung asawa niya na bumigay na rin, maaring mananampalataya din, pero bumigay, mawalan ka ba naman ng 10 anak in one day? Mawalan ka ng lahat ng iyong ari-arian in one day. Di ba? Kaya sabi ng asawa niya, ang tiyaga-tiyaga mo pa, takwil mo na ang Diyos mo. Di po ba? Pero si Job, nanatili po siya. That even in the midst of this great devastation, matinding pagsubok, hindi po siya tumigil maging matapat sa Panginoon. And in the midst of all of it, Job declared something radical, so audacious, so filled with the Holy Ghost. Yung binasa po natin kanina, no? Sabi niya, though he slay me, yet I will trust in him. Nawalang anak, nawalang ari-arian, nawala, no? Nagkaroon siya ng mga sakit sa balat. Sabi niya nga, ano na ba yung pinakamatindi? Yung mawala na siya sa mundong ito. Ano pong sinabi niya? Kahit mawala ako sa mundong ito, magtitiwala po ako sa Panginoon. And that is breakthrough faithfulness. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Yung klase ng breakthrough faithfulness, hindi ito yung pananampalataya na gumi-give up when things get hard. This is not the faith that quits when it gets hard. It is not the faith that waits for the feeling, depende sa pakiramdam. But this kind of faith is a faith that endures, faith that holds on, faith that believes God when the evidence seems against you, no? Mas lalong taliwas sa inaasahan niya, mas lalong tumitindi ang pananampalataya at pagtitiwala ni Job sa ating Diyos. Baliktad, no? Kung tayo yan, syempre, ang evidence natin, pag dumating na, saka lang tumataas ang faith. Si Job hindi. Even when things or evidence of the things he hoped and prayed for seems against him, and yet he trusts in the Lord. Kaya nga po, tingnan po natin the 3 things from the life of Job that will help us to carry through every trial, every attack, and every storm until your breakthrough comes. Dahil hindi po natin maitatanggi. Wala po ritong exempted sa pagsubok. Wala pong exempted sa mga atake ng kaaway. Pero kanina nga po, no, ng turo ni Brother Lawrence, no, binibigay ng Lord sa atin. Dinidevelop tayo to be faithful in the time of peace, sa mga panahong wala pang aberya ang ating buhay, para ihanda ka sa parating na pagsubok o bagyo sa iyong buhay. Amen? Number 1, breakthrough faithfulness is forged in the fire of loss. Breakthrough faithfulness is forged in the fire of loss. Ano po yung forge? Yan yung dinadarang sa apoy. No, kapag kayo gumagawa ng bakal, no, ng mga metal, no, something na kailangang i-forge, ipaapuyan mo, idaan mo sa apoy para maihulma o maiayos. When everything is stripped away, what remains is your true faith. Alam naman po natin na whatever is forged sa fire, nawawala. Pero yung tunay, mananatili. Yung ginto, kahit idarang mo yan sa apoy,
mawawala lang yung mga dapat mawala ron, yung mga putik, mga infirmities, mga dayami, mga ano pang mga alikabok dyan, mawawala. Pero habang nawawala yung mga bagay na yon na hindi dapat nandun, mas lumilitaw yung ginto. At habang siya'y nasa apoy, gumaganda at gumaganda ang ginto. Isang palakpak nga po muna sa Panginoon. Sa binasa po natin kanina, no, the Bible says Job was a man who was perfect, upright, and one that feared God and eschewed evil. Ayaw niya, no, talagang yung katangian, kung sa panahon nga natin, no, magtatanong siguro tayo, bakit ganun nangyari? Di ba? Upright naman siya, perfect naman siya, fearing God. Ayaw niya ng masama. Sakto. Yun yung gustong-gusto ng Lord na kanyang pagpalain. Pero bakit? Di ba? Magtatanong tayong ganon. Job had it all. He had 7 sons, 3 daughters, 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, and he was the greatest man in all of the East. No, kilala siya pinakamayaman sa panahon na yon. And then, in a single day, andun na lahat. May mga magnanakaw, may mga lumusob, may mga mandarambong, ninakaw ang kanyang mga alaga, at sa isang apoy na bumagsak dun sa bahay ng kanyang isang anak, a fire fell from heaven and consumed his flocks, and then his children gathered in the house. The wind blew and the house collapsed. Yung apoy, yung mga magnanakaw, no? Slaughter yung kanyang mga servants, at doon sa bahay ng kanyang isang anak, dumating ang malakas na hangin at nag-collapse ang bahay, at lahat ng nandoon sa loob ng bahay ay namatay. Meron lang isang natira para mag-report, no, kay Job. Sipin mo, 10 funerals in one afternoon. Mawalan ka lang ng isa, sobrang sakit na. Ayon, 10 agad. And what did Job do? The Bible says he fell down upon the ground and worshiped. No, sabi diyan sa Job 1:20, nung marinig niya yung pinakamatinding balita, nauna na yung mga nawala niyang ari-arian at kanyang mga servants na namatay, and then yung huli na namatay ang kanyang mga anak, tumayo si Job. Pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. Grabe, no? Isipin natin, tayo ang tumanggap ng ganong balita, tayo ang nakaranas nun. Siguro, baka last option na lang natin, last reaction na lang natin yung magpatira pa sa Lord at mag-worship. Pero si Job, sa kabila ng kanyang pagdadalamhati, ang nasa isip niya, ano man ang mangyari sa aking buhay, magpupuri ako sa Panginoon. Basahin po natin yung Job 1:21. Ready, go. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi, purihin si Yahweh. Palakpak na malakas po sa Panginoon. Sarap matuto ng faithfulness, no, sa buhay ni Job. He did not curse God. Instead, he worshiped God. At yung para bumalik sa'yo na dumating naman ako nang wala dito, aalis ako nang wala rin akong dala. Purihin ang Diyos. Amen? The Bible says he fell down upon ground and worshiped. He did not curse God. He did not walk away from the altar. He did not say, I knew I should not have trusted God. No? Pwedeng talagang maging reaksyon niya na, tama ba na nagtiwala ako sa iyo, Lord? Sayang lang ata yung pagtitiwala ko sa iyo. Pero wala tayong narinig o nabasa na ganon. Instead, Job worship God. Bakit kaya?
Kasi alam ni Job at naiintindihan niya na yung breakthrough faithfulness, yung kakaibang katapatan, ay hindi kung ano yung meron ka. Ngunit ito ay nakabase kung sino ang iyong kilalang Diyos. At dahil kilala niya, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang nagbawi, alam ni Lord yung kanyang ginagawa. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Mahirap i-process yan, no? Sa panahon na nandoon ka sa ganong sitwasyon. Pero kung sa umpisa pa lang, sa panahon na walang aberya ang ating buhay, dinidevelop na po, hinahayaan nating ma-develop ng Lord yung katapatan sa atin. Dumating man ang punto na ganyan, magiging katulad rin po tayo ng ginawa ni Job. The enemy thought that if he stripped Job of everything, Job's faith would collapse. Si Satanas, no? Pumunta pa kay Lord, challenge pa si Lord. No, sabi, kaya lang naman ka pinupuri ni Job kasi meron siyang bakod ng kayamanan. Lahat, everything, okay sa kanya. Tanggalin mo nga yan. Tingnan ko lang kung mapapapurihan kanya. Eh, alam ng Lord eh. Kilala ng Lord si Job. Alam niya na yung mga training na dinaanan ni Job ng pananampalataya. Sabi ng Lord, sige, pero wag mo siyang sasaktan. Pero hindi nag-collapse ang pananampalataya ni Job. Akala niya lang yon. Akala ng demonyo, akala ni Satanas, kaya niyang ibagsak ang mga matatapat na anak ng Diyos. Pero nagkamali siya. But the fire of loss only revealed what Job's faith was made of. A gold is not destroyed by fire, it is purified by fire. And when everything was stripped away, pure faith remains. Yung po yung makikita natin sa buhay ni Job, no? Na akala ng demonyo, akala ni Satanas, na kapag pinadaan ka niya sa matinding apoy, matutupok kang kasama. Pero hindi pala. Matutupok ang mga impurities sa buhay natin, pero ang totoong pananampalataya, kapag idinaan sa matinding apoy ng pagsubok, lilitaw, mananatili, nakatayo pa rin para sa ating Diyos. Amen! Praise God! When everything was stripped away, pure faith remained. Kasi kaya nga po, no, yung kung may mga, may mga trials tayong pinagdadaanan, i-receive po talaga natin yung mga lessons. Kasi kailangan nating ma-develop kay Lord. Kailangan unti-unti, no? Yung katapatan natin sa Panginoon, ma-develop talaga. Dahil para pag dumating ang mga bagyo sa buhay, huhugutin mo na lang, matibay ka na, pinatatag ka ng Panginoon. Ano ang sabi ng Isaiah 43 verse 2? Isaiah 43 verse 2, basa po tayo. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok. Grabe, yung pagsama ng Panginoon. Amen? When you pass through the water, sabi ng Lord, I will be with you. Sasamahan kita. Iba-iba, yung mga malalim na tubig, yung ilog, yung apoy, sabi diyan, no? Sabi kapag, yung word kasi is when, no? Ibig sabihin, it will happen, but hindi mo lang alam kung kailan. Hindi sinabing if, no? Parang hindi mangyayari. Sabi, talagang dadaan tayo sa mga malalalim na tubig ng ating buhay, tatawid tayo sa mga malalawak na ilog, dadaan tayo sa mga apoy ng pagsubok sa buhay. Pero sabi ng Lord diyan, ang assurance ka, when that happens, sabi diyan, sasamahan kita. Sabihin mo nga, kasama ko ang Diyos. Dapat sasabihin natin yan kapag nasa pagsubok tayo. Parang yung hilong-hilo ka na, nako-confuse ka na, nalilito ka na, sasabihin mo sa sarili mo, hindi ako iiwan ng Diyos. Kasama ko ang Diyos.
Pag dumadating tayo sa pagsubok, alam mo, Lord, hindi ako pwedeng ma-overwhelm. Kasi pangako mo yun. That I will be with thee through the rivers. They shall not overflow thee. No? Talagang kapag nasa ilog ka, hindi ka malulunod. Bakit? Pwedeng iangat ka ng Lord. Di po ba? O pababain ng Lord. Isubside ng Lord yung tubig ng ilog. At kapag ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog. Shall the flame kindle, neither shall the flame kindle upon you. God did not say you would not go through the fire. He said that the fire would not consume you. Dadaan tayo sa pagsubok, pero sinasabi ng Lord, hindi ka kayang tupukin. Hindi ka mawawala, hindi ka mako-consume, hindi ka babagsak kapag dumating ka sa panahon ng pagsubok ng iyong buhay. The difference between the man who loses everything and loses his faith and the man who loses everything and still worship, no? Yung isa, nawala lahat, wala rin ang pananampalataya. Yung isa, nawala lahat sa buhay niya, pero nanatili siyang sumasamba sa Panginoon. And that is the kind of breakthrough faithfulness. Amen? Malakas sa palakpak po sa ating Panginoon. You have to decide before the storm hits. If it all goes away, I'm still going to serve God. Dapat may resolution na tayo No? Minsan po kasi dumadating ako sa punto na halimbawa, pag okay ang lahat, no? Nagkakaroon ako ng reflection, no? Parang binabalikan ko si Lord, Lord, paano kung wala ang lahat ng to? Paano kung bumalik ako dun sa dating buhay ko, na wala yung hayahay na buhay, yung ginawa na yan? Tinatanong ko yung sarili ko, maglilingkod pa rin ba ako sa Lord? Maglilingkod pa rin ba ako sa Panginoon? Sa Panginoon. Dapat before hindi mo gusto, hindi mo naman sinasabing mangyari, pero kung dumating sa pagkakataong ganun, dapat naihanda mo na ang sarili mo na kahit anong mangyari, Lord, magtitiwala ako sa iyo, sasamba ako sa iyo, maglilingkod ako sa iyo. Amen? Ano pong sabi ng James 1, verse 2-4? Sabi po dyan, basa tayo, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Yung pagsubok sa buhay natin, di naman natin gusto yan. Pero ginugusto natin. Bakit? Kasi nandyan yung purpose ng Lord. No? Sabi diyan, para maging matatag ang pananampalataya. No? Para maging matatag hanggang wakas. Sabi diyan, when we enter, no? My brethren, count it all joy when you fall into various trials. Lord, thank you sa pagsubok. Lord, thank you sa nararanasan ko ngayon. No, dumadating kasi sa punto na iba yung denial, iba yung tinatanggap mo yung kalagayan mo, pero inilalagay mo ang Diyos sa gitna ng kalagayan mo. Kung ikaw ay may sakit, okay to acknowledge yung sakit mo, pero meron akong Diyos na nagpapagaling. Palakpakan nga po natin si Lord. Sige po. Yung mga deklarasyon natin Lord, wala akong pera ngayon, pero may Diyos ako na magkakaloob sa aking pangangailangan. Lord, nahihirapan ako ngayon sa family ko, pero meron akong Diyos na nag-aayos at nagbibigay ng kapayapaan sa aking pamilya. It's okay to acknowledge yung situation mo, pero mas i-acknowledge, i-apply mo rin yung faith of who God is. Amen po ba? Kaya nga sabi, kapag may pagsubok tayo, hayaan natin yung proseso niya gawin sa ating buhay. Kaya kapag tayo nasa pagsubok, huwag matigas ang ulo. Huwag matigas ang ulo. Di ba? Minsan kasi we go against the current, we go against the trials. Mas lalo tayong nagiging pasaway.
Pag nasa pagsubok ka, mas lalo kang magpasakop sa Panginoon para i-develop ng Lord yung klase ng endurance, yung true faith mo, talagang idadarang sa apoy para lumitaw yung totoong pananampalataya. Amen? The trial is not the enemy of your faith. It is the schoolmaster of your faith. Hindi yan kalaban ng pananampalataya mo. Yan ang universidad ng iyong pananampalataya. Amen? Kung gusto, sabi nga dyan, no? Kung gusto mong maging ganap at walang pagkukulang ang pananampalataya mo, hayaan mong dalhin ka ng Diyos at samahan ka ng Panginoon sa gitna ng pagsubok sa iyong buhay. Dahil yun ang eskwelahan natin ng ating pananampalataya, yung mga pagsubok natin sa buhay. Kung tutuusin, hindi natin dapat matakot kasi sinigurado na ng Lord, ano man ang mangyari, huwag ka mag-alala, sasamahan kita. Amen. Isang malakas nga po munang palakpak sa Panginoon. It is in the furnace of affliction that God is shaping a faith so strong, so refined, so tempered, that your breakthrough cannot be stopped. No? Alam natin, Lord, matindi man itong ang pagsubok na ito, sasamahan mo ko, paglabas ko dito, Lord, breakthrough na. Amen po ba? May magaganap na breakthrough. Amen. Malakas na amen. Praise God. Yung breakthrough ng Diyos sa buhay mo, hindi na kayang pigilan yan. So let the fire burn, no? Talagang, Lord, mayaan mong dumaan ako sa pagsubok na ito, di ko maramdaman yung init, Lord. Hindi ako bumigay kasi yan yung something, di ba, na yung flesh natin, hihinto, titigil, manlulupay-pay, mapapagod ka. Pero the inner man, yung spirito mo, na pinapakain mo lagi ng salita ng Diyos. Lagi kang nakikipag-connect sa Lord sa prayer. Dumating ang pagsubok, maaaring ang iyong katawan ay ibibigay. Pero ang inner man, ang spirito mo, mananatili. Parang si Job, mawalan man ng mga bagay sa buhay. And yet, I will worship my Lord, my God. Amen? Praise the name of the Lord. Hallelujah. Let it burn off everything that is not of God, because what comes out on the other side, it will be pure gold. Alam po natin the story of the true Hebrew boys, si Shadrach, Meshach, at Abednego. Nung sila po sa Daniel chapter 3, si King Nebuchadnezzar, gumawa po ng golden image at sabi, pag narinig nyo ang tunog na ito, lahat kayo kahit saang lugar, magbabow down, mag-worship doon. On Daniel chapter 3, verse 17 to 18, dahil nakita sila na hindi sila sumunod ron sa sinabi ng hari, na kapag tumunog na yung mga timbrels and cymbals, ay yuyukod sila doon sa statwa na yon, sila po ay ilalagay doon sa pugon ng apoy. Ano pong sabi nila? Our God, Daniel chapter 3, 17 to 18, sabi po dyan, our God, whom we serve, meron ba tayo? Daniel chapter 3. Our God whom we serve is able to deliver us on the burning fiery furnace. Sabi nila, ang Diyos namin ang magliligtas sa amin. Pero, kung hindi man kami iligtas ng Diyos, hindi pa rin kami maglilingkod sa Diyos-Diyosan mo. Amen? Isipin mo, yun yung preparasyon na hindi ka magdideside doon sa gitna ng pagsubok. Bago pa dumating ang pagsubok, resolve ka na. May resolution ka na kahit anong mangyari, hindi ako bibigay. Hindi ko itatatwa ang Diyos. Magiging matapat ako sa aking Panginoon. Si Shadrach, Meshach, at Abednego. Hindi nila sinunod yung pagsamba doon sa Diyos-Diyosan ni King Nebuchadnezzar. Sa puso nila, alam nila ililigtas sila ng Lord sa kung anong kaparaanan at kung kailan. Pero kung hindi pa rin kami maglilingkod o sasamba sa iyong Diyos. Yung powerful words na yon, that God, I will trust if you get, hindi yan something na God, I will trust you kapag tinanggal mo ko rito. Pag inalis mo yung pagsubok mo. Pero the kind of faithfulness ay nagsasabi, Lord, I will trust you whether you get me out of here or not.
kahit anong pagsubok, Lord, dumating sa buhay ko, madaanan ko yon, magtitiwala ako sa iyo. Palakpakan po natin ang Lord. Praise God. Number 2, the breakthrough faithfulness na katulad po ni Hope. Breakthrough faithfulness refuses the voice of accusation. When friends and enemies speak doubt, faith speaks the word. Dumating po yung pagkakataon na yung may mga friends po kasi si Job. At ito po si Eliphaz, Bildad at Zophar. Sought with him for 7 days in silence. For 7 days, they did the right thing, but then they opened their mouths and everything changed. Yung friends ni Job, dinawala na yung kayamanan niya. Namatay ang kanyang mga anak. Tinubuan pa siya ng mga bukol-bukol. No? At nagkaroon siya ng mga sugat sa kanyang buong katawan. Andun na lang po siya. Sa isang sulok na lang po siya. Ang ginawa niya, di ba, sinave niya yung kanyang buhok, nagsuot siya ng burlap, naglagay siya ng ashes, no? That is a sign of, yun na yung way ng pagpapakita nila ng mourning, no? Yung sorrow and repentance. Dumating yung mga friends ni Job. For 7 days, tama naman yung ginawa nila. No? Nandun lang sila, tinabihan lang nila si Job, hindi sila nagsalita. For 7 days, kumbaga, silence, comfort ang kanilang ginawa. Hinayaan, nakidamay lang po sila kay Job. Pero after 7 days, eto na. No? Nagsimula na yung mga kaibigan niya. Kasi po, tradisyon sa kanila at paniniwala talaga na kapag ikaw ay dumanas ng matinding pagsubok, big sabihin, may ginawa kang malaking kasalanan. Meron kang something na ayaw sa iyo ng Diyos. Which is, alam naman natin na yun yung mga causes o yun yung mga consequences, no, ng kapag tayo ay layo sa Panginoon. Paano naman doon sa katulad ni Job? Nasabi ng Bible ay upright, righteous, believing God, trusting God, ayaw niya ng mga evil works. Tapos dumating tong pagsubok sa kanyang buhay. Siguro, kung ikaw si Job, sabi niya, okay na sana di ba? 7 araw, tahimik lang kayo, wala kayong sinasabi. Nung nagsalita kayo, pangit na yun, di ba? Madi-discourage ka. They told Job that his suffering was because of secret sin. Whoever perished being innocent. Bildad said, yung sabi niya rin, yung mga anak niya rin kasi, no? Masasama. In other words, the people closest to him become the voice of the accuser. Ang naririnig niya na ay yung mga pag-aakusa, yung mga pagbibintang, at yung mga accusation ng kanyang mga kaibigan. Kung titingnan po natin, no, talagang dinidevelop na ng Lord para sa pagkakataon na katulad nito. On the road ng ating breakthrough, may mga naririnig po tayo na mga salita, mga boses ng kaaway, minsan ng ating mga kaibigan, minsan yung ating sarili, di ba? Yung ourselves mismo, naiisip natin, naririnig natin, Lord, may ginawa po ba akong mali? And that is tama naman, di ba? Na kapag dumadating tayo sa pagsubok, talagang ang unang gawin natin ay mag-repent. Unang gawin natin ay magpakumbaba sa Lord. At kahit pag dumating na yung pagkakataong yun, kaya lang, meron talagang mga tao na hindi tumitigil. Na ang trabaho nila ay pabagsakin ka. Ang trabaho nila parang gustong-gusto nilang makitang pinaparusahan ka ng Panginoon. Gustong-gusto sabihin nila na napangalang nga na pinarurusahan ka ng Panginoon. At magsasabi sa iyo na ikaw ay hopeless. And those are the voice of accusation. And breakthrough faithfulness knows how to shut them down. Huwag mong hayaan na ang kaaway ay patuloy kang pabagsakin ng kanilang mga salita.
Ano po sabi ni Job on Job 19 verse 25 to 26? Basa po tayo. Ngunit alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas na nagtatanggol sa akin pagdating ng wakas. Pagkatapos na maubos itong aking buong balat, makikita ko ang Diyos kahit laman ay maagnas. No, talagang tinabla niya na yung mga accusation sa kanyang naririnig. Sa kaaway sa mga kaibigan, minsan siguro naiisip niya rin sa kanyang sarili, ano ba itong pinagdadaanan ko, pinarurusahan ako ng Panginoon. And yet, nanatili siya. Alam niya kung sino ang kanyang Diyos. Alam niya ang tayo niya sa Panginoon. For I know that my Redeemer lives, and that she shall stand on the latter day upon the earth. And though after my scheme worms destroy this body, yet my flesh shall I see God. Amen? Isang malakas sa palakpak po sa Panginoon. While his body was rotting, while his friends were accusing, while everything looked hopeless, Job's faith broke through the cloud of accusation and grabbed hold of the coming Redeemer. Pag dumating tayo sa punto na parang wala na tayong magandang naririnig, gamitin natin ang tayo, ang pangako ng Panginoon sa atin. Na kahit, sabi nga dyan ni Job, na kahit maubos na ang aking balat, ibig sabihin, wala nang matitirang maganda sa kanya, alam kong buhay ang aking Diyos. At makikita ko siya. No, yung hope niya is not in this world. It is not in this life. No, kung dumating man yung pagkakataon na maaaring si Job, siguro naiisip niya, mawawala na rin ata ako. Pero hindi siya dumating sa puntong nawalan siya ng pag-asa dahil sabi niya kahit nga maubos na yung balat ko, kahit na kung titingnan natin, kahit na mamatay ako, hindi ako mawawalan ng pag-asa kasi buhay ang aking manunubos. Makikita ko siya sa kalangitan. Amen? Malakas sa palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Minsan, na dumadating sa pagkakataon, yung tindi ng pagsubok, parang gugustuhin mo nang mawala. Pero kapatid, kahit may kung ano-ano tayong naririnig, na inaakusa tayo, di ba kasi the accuser of the brethren, si Satan. Alam natin na nung tinubos tayo ng ating Panginoon, tayo ay kanyang nililinis, tayo ay kanyang pinatawad. Ang mga buhay natin ng nakaraan, nilinis na ng Panginoon. Amen? At kapag tayo'y nagkasala, dapat ang unang-una nating ginagawa ay magpakumbaba sa Diyos. Dahil mabuti ang Diyos, mapagpatawad ang Diyos. Amen po ba? At gusto nating manatili ng buhay na tapat sa Panginoon. Dumating man yung pagkakataon na kung ano-ano yung naririnig natin, huwag kang tumigil. Dahil hanggang dulo, sasamahan ka ng Panginoon. Amen? Naalala ko po nung dumating sa matinding pagsubok, nung pagkapanganak ko po, no, basta may inaasahan akong, syempre ganun tayo, no, na kapag ikaw ay nasa matinding lugmok sa buhay, at may isa kang tao na, alam mo, pag nilapitan mo, makakarinig ka ng mga encouraging words. Yan. Pero, nung lumapit ako sa kanya, sabi niya sa akin, ano ba pinagagawa mo sa buhay mo? sabi ko, ay, namali yata ako. Tapos lalo ako na-discourage. Ano ba mga kumbaga, piping-pipi ka na, bagsak ka na, inaasahan mong ang taong ito may masasabing something to encourage you. Pero hindi eh. Ang tanong niya sa akin, ano bang pinagagawa mo sa buhay mo? Parang in effect, tinatanong, parang sinasabi, ayan, pinarurusahan ka na ng Lord. Parang ganon. Pero alam nyo, ito yung totoo eh. Kahit dumating man sa punto na mawala ang ating buhay, ang Diyos na nagligtas sa iyo ay nananatiling buhay. Dumating man sa pagkakataon na mawala tayo sa mundong ito, yun ang pinakamagandang pangyayari sa ating buhay, to be face to face with our Redeemer, with our Creator. Amen? Isang malakas sa palakpak sa Panginoon.
Praise God. Kaya sabi ng Romans 8:33 to 34, Romans chapter 8, basa po. Sino ang makapaghirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino ang ahatol upang sila'y parusahan? Si Kristo Jesus ba na namatay? Ngunit higit sa lahat ay muling binuhay at ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Kaya kapag yung mga accusation ng kaaway, ng demonyo, ni Satanas, ng mga kaibigan, mga kaaway, literal, o kung sino man, tumayo ka sa pangako ng Panginoon. Pinatawad ako ng Diyos, nilinis ako ng Diyos, na binayaran ng Diyos ang lahat ng aking kasalanan. Pag ako'y lumapit sa Kanya, bibigyan niya ako ng panibagong pagkakataon, panibagong buhay para makapaglingkod sa Kanya. Amen! Praise God. Isang malakas na palakpak sa Panginoon. Number 3, breakthrough faithfulness prays for its enemies and receives double. No? Breakthrough faithfulness prays. Pinagpre-pray daw, no? Yung mga friends, hindi, mga enemies. And receives double. Enduring to the end always ends in divine restoration. Kapag nanatili ka hanggang dulo, hanggang wakas, maaabutan mo yung pagre-restore ng Lord. At the end of Job's story, no, sa Job chapter 42, makikita natin, no, sa research ko ngayon, Lord, gaano ba katagal yung suffering ni Job? More or less daw, baka less than a year or more than a year. Lagay na nating 2 taon, no, o 1 taon. Sipin mo, one day, nawala lahat ng kayamanan mo, nawala ang iyong mga anak, may dumalaw na friends, pero hindi naman pala friends for 7 days lang. After 7 days, kung ano-ano nang naririnig. And sa haba na yun, no, talagang baka tayo nga hindi natin kayanin, no, yung about a year ng katulad ng suffering ni Job. Pero yung matibay na maging matapat sa Panginoon, ibang klase. Job's story, it reveals the very heart of breakthrough faithfulness produces. After 42 chapters of suffering, after the whirlwind, after God speaks, we arrive at the most stunning turn in the entire book. On Job 42, pinagalitan ng Lord yung kanyang 3 kaibigan. Sabi ng Lord sa kanila, hindi nyo sinabi kung ano yung totoo na pinasasabi ng Lord kay Job. No? Umiral yung talino nila. Hindi nila sinabi the truth, no, kay Job. Kaya sabi ng Lord, kinutusan niya tong mga kaibigan ni Job, punta kayo kay Job at ipag-pray niya kayo. No? He commands them to go to Job and have Job pray for them. And about this, the very men who accused Job, God tells them that their only hope is Job's prayer. Pinagalitan, naranasan nila yung hirap, at para matanggal yung hirap na yon, pinabalik sila ng Lord kay Job. At sipin mo, yung taong ito, na mahirap, naghirap, puro mga sugat at bukol sa katawan, doon sila pinapupunta ng Lord para ipag-pray sila ni Job. At para sila ay ma-release. Para sila ay matanggal from captivity. Kung titingnan na sa Job 42 verse 10, sabi po dyan, and the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. Basa po tayo, Job 42:10. Ang kabuhayan ni Job ay ibinalik ni Yahweh sa dati nang ipanalangin nito ang 3 kaibigan at dinoble pa ni Yahweh ang kayamanan ni Job. Kung ikaw po, no, nasa kalagayan ni Job, etong mga kaibigan mo na walang ginawa kundi akusahan ka, at magsalita ng kung ano-ano, ang tinuro pa ng Lord ay ipag-pray ang mga kaibigan niya. Kung makikita natin yung sequence, sabi po diyan, nung ipanalangin ni
Job, yung tatlo niyang kaibigan, saka bumalik yung kabuhayan niya. Ni-restore ng Lord. When Job prayed for his friends, not when he finished complaining, not when boils went away, not when his friends apologized, but it is when he prayed for the very people who had wounded him most, then that is the time the captivity turned around. Saka lang po nawala yung pagkakagapos, saka lang po bumalik ang kabuhayan ni Job nung pinag-pray niya ang kanyang kaibigan. Niisip ko nga, Lord, for more than a year na si Job ay naghihirap, tong mga friends niya kaya nandun pa rin? Kung ako yon, baka sabihin kong, huwag na kayong bumalik. Sabihin, saka na lang. Sige na, okay na. Kahit di nyo na ako dalawin, baka ganun na lang yung sabihin ko, no? Pero hindi ko rin alam baka nagstay ng baka maya-maya, nandun pa rin, di po ba? Can you imagine? Ako nga, nung nasabihan ng ganun parang nirebuke din ako ng Lord kasi syempre umaasa ako this person ay will say something that will encourage me, pero hindi nga. Tinuro sa akin ng Lord yun, ako lang ang iyong pag-asa, ako lang ang iyong kalakasan, ako lang ang paninindigan mo. Di ba? Sa mga pagkakataong yun, si Job, no? Breakthrough faithfulness, not just about enduring the storm. It is about what happens in your heart during the storm. Halimbawa po, may pagsubok po tayong pinagdaanan. At sa pagsubok na yun, hindi lang yung isang maghapon. Halimbawa, mahabang proseso, mahabang panahon. Ano kayang nangyayari sa heart natin while we are in the storm? While we are on the fire? Kung nandun tayo sa gitna ng pagsubok, ano kaya yung mga nadidevelop sa atin? Katulad ba ng sinabi ng Biblia that the fire, yung pagsubok nagde-develop sa atin to endure, patience, o baka ang nadudulot sa atin ay bitterness. Lalo na kung ang pagsubok na pinagdadaanan mo, halimbawa katulad nitong mga kaibigan niya, walang sinabing maganda, puro pag-aakusa. Kung ikaw kay Job, maaaring si Job, no, napununan ng sama ng loob doon sa kaibigan niya. O baka tayo, nasa gitna ng pagsubok sa family natin. Na habang dumadaan tayo doon sa fire, baka more bitterness. No? If you come out of the fire, still bitter, holding offense, still nursing the wound, you have survived, but you have not been fully transformed. Maaring matapos, dahil tinapos mo, di ba? Lalo na kapag problema sa pamilya, relasyon, tatapusin mo. O sige, tapusin na natin to. Pwedeng natapos, pero bitter ka pa rin. Pero mas sumama ang loob mo. You hold offense. Masama pa rin ang loob mo doon sa taong yun. And may sugat kang inaalagaan. Maaring nakawala ka, paring nakalagpas ka, maaring dumaan ka, you survive, but you come out bitter. You are not transformed. But when you can pray for the people who hurt you, when you can bless those who curse you, that is when God opens the floodgates of heaven. Ang hirap yun, di ba? Matthew 5:44, basa po. But I say to you, yan, ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo, basa po tayo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Lord, balik mo na lang ako sa apoy. Huwag mo lang pagawa sa akin yan. No? Baka ganun ang linyada natin. Kapatid, this is the time if we want God to open the floodgates. Parang, di ba, pag yung bagyo, yun ang di natin gusto, di ba? Kapag umaapaw ang dam, binubuksan yung mga pinto ng mga dam at floodgates ang tawag lang. Pag binubuksan yan unti-unti kasi nga, baka biglang bumulwak. Pero kung pagpapala yun, hindi mo na yun uurungan, di po ba?
Sige po. Okay lang po. Ayan. No, yung when it was not just Jesus was not just giving nice advice. He was revealing a spiritual love. Forgiving love releases your captivity. When you stay in bitterness, you stay in the prison. But when you are released, when you pray for the person who betrayed you, that person who abandoned you, that person who lied to you, the chains fall off and the double portions begins to flow. Amen? Ang mahirap po sa hindi pagpapatawad, ang akala mo, ang kinukulong mo ay yung kaaway mo. Ang kinukulong mo ay ang sarili mo. Kaya, pag nagsimula ka na i-release yung person na yon in prayer, pag nagsimula ka to pray dun sa mga kaaway mo, syempre hindi kayo friends, nagkagalit kayo, start praying for that person. Pag pinag-pray mo siya, the person who betrayed you, the person who abandoned you, mga nagsinungaling sa'yo, nagtraidor sa'yo, gumawa ng masama sa'yo, o kung ano-anong sinasabi. Pero pag nag-release ka ng pagpapatawad, ikaw na nakakulong doon sa prison of unforgiveness, lahat ng kadena, mahuhulog, mapapalaya ka, bubuksan yung pinto para ikaw ay mapalaya. And that is the time the Lord will bless you double more than you can ever ask or think. Palakpakan natin ang Panginoon ng malakas. Sabi ng, when God told that the enemy only has a lease in your life, the devil can take for a season, but God can restore in a moment. The Bible says, Job received twice. Sige nga, tingnan nga natin kung gaano karami yung natanggap ni Job. Yan. Sa verse 12. Sa mga huling araw ni Job ay higit na pinagpala ni Yahweh. Binigyan niya ito ng 14,000 tupa. Dati ilan lang? 7,000 lang. Naging 14,000. 6,000 dati na camels, naging 3,000 na camels, binalik ng Lord, double portion, 6,000 kamelyo, 2,000 baka, 1,000 inahing asno. Nagkaroon pa si Job ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae, binalik ng Lord. Bakit? Kasi yung breakthrough faithfulness, that is the time na we release. Nagre-release tayo, no, ng forgiveness. We pray for our enemies, for you, para ma-release yung double portion ng pagpapala ng Panginoon sa iyo. And that is not just restoration. Pag restoration kasi, kung ano yung nawala, yun ang isosole. Ang ginawa ng Lord, not only restoration, ang ginawa ng Lord, multiplication. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Kung ang kaaway ay may ninakaw sa atin, ating panahon, ang ating kalusugan, ang ating finances, kapayapaan sa ating pamilya, hayaan mo that the double portion of the Lord blessing comes to you. Ma-develop ang breakthrough faithfulness sa ating buhay. Palakpakan po natin si Lord. Gusto ko pong pasalamatan ng Lord. Nung nakaraang Monday po, may matinding pangyayari po sa aming pamilya. Monday night, si JR po ay biglang nanginig at sabi niya, madalin mo na ako sa hospital. So, nung dinala po namin siya sa hospital, nagpapalpitate na po siya. Yung kanyang heartbeat ay 168, 170. Na dapat nasa 60 to 100. 100 ang regular. Nag-chill po siya. So, dinala na si JR doon. Makikita mo po siya, no? Medyo disoriented siya. Si Maigpit kasi, isa lang ang pwede sa ER. Sabi ko kay Sarah, ikaw na pumunta. Tapos, nung mga times na yon, nung siguro kaya nilimitahan yung tao dahil ang dami ring tao sa ER at that time, nakapasok na kami.
Talagang parang may dagdag akong pasyente, si Sarah at si Roque. Ako, Sarah, upo ka na lang dyan, ganyan. Kasi medyo nadidismaya sila sa nakikita nila kasi si Jay hindi na nakakilala by that time. Halos di niya kami naririnig siguro. Tapos talagang makikita mo na parang nasa brink of death. Talagang sasabihin mo talaga, Lord, I speak life. I speak life. Tapos, nung time na yon, kasi syempre residente lang naman yung nandun, talagang ang pinagpe-pray ko, Lord, bigyan mo ng wisdom yung doktor. Bigyan mo ng wisdom. Kasi yung doctor naman, siguro inaalaw ng Lord na marinig namin. Sinasabi niya na nako-confuse siya sa mga symptoms. Hindi niya alam kung ano talaga yung sitwasyon. Kaysa magdunong-dunungan, inalaw ng Lord na i-vocal out niya yung, ano niya, kasi lahat, tinanong kung umiinom, nagdadrugs, kasi yun yung mga common na parang pinanggagalingan. So wala naman lahat, walang yes dun sa tanong niya. So siya mismo nagsasabing hindi niya alam kung hanggang, siguro nagstay kami doon hanggang 3, then yung mga doktor yata, gising na, mga espesyalista, may napagtanungan na siya na espesyalista. During that time, talagang magtatanong ka kay Lord, Lord, what's happening? Ano pong nangyayari? At talaga sasabihin mo lang, Lord, ikaw ang may hawak ng buhay. Like, oh, Lord, I speak life para kay JR. Si Sarah, medyo sabi niya, sabi niya kay daddy niya, na hindi na ako kilala ni Jay, ganyan. Kasi nga, syempre, isang kasi yung madi-disorient, tapos binigyan ng pampakalma and everything. Tapos, sabi ng doktor, may nakausap na siyang espesyalista. May direksyon na kami. May direksyon na yung aming pupuntahan. So, from 11:30 ng Monday, then 5 ng morning, na-move po si JR sa ICU. So, ICU. Nung una pa yon, yung doktor, sabi niya, okay lang po bang ikuryentehin namin si Jay? Kuryentehin nga yung anak namin. Di syempre yung una, ka lang sige. Nung medyo, na siya, dahil sabi niya hindi niya alam na kung ano yung sakit, sabi niya, okay po bang kuryentehin? Sabi ko, anong mangyayari pag makukuryente? Sabi niya, pwede pong magkaroon ng rhythm. Ibig sabihin, kasi nga ang bilis 160 plus yung heartbeat, or pwedeng mag-flatline. Ay, sabi ko, ba't may ipa-flatline? Sabi ko, hindi kami magpapakuryente. Sabi ko, hindi po. Ano pong ibang option? Gamot po. Okay, sige, bigyan niya ng gamot. So from there, basta during that time, disoriented si Jay, di niya kami napapakinggan. Hanggang dinala na po sa ICU. Tapos dinala sa ICU, tapos nandun na. Siyempre, uwi na kami. May time na rin na Di, syempre, uwi ka, grabe yung time na yun Pero nung time na yun, pinaalala sa akin ng Lord yung Romans 8:32, again. Kasi nung time na minsan, si Pao ay na ospital, na hindi rin alam kung bakit at yun rin yung kine-claim ko kay Lord. Sabi ko, Lord, if you have given to us your only begotten Son, ano pang bagay ang hindi mo kayang ibigay sa amin? Binigay mo na yung todo Maliit lang po ito. Ay ko, ano pang bagay hindi mo kaya ibigay sa amin? So, nasa ICU na, umuwi na kami. So, parang the whole morning na alas 5 na ng umaga. So, the whole morning, hindi mo alam kung what will happen. Kasi walang doktor, walang Pagdating ng umaga, sabi nung dumating na yung espesyalista, okay na yung pasyente. Nakakausap na. Kumakain na. Palakpakan nga po natin si Lord. Minsan worst tayo mag-isip. Kasi 'di ba, yun yung pagkakataong hindi mo naman tatanungin si Lord. Ang gagawin mo lang ay kumapit talaga sa Panginoon. Si Brother Roque nung time na kasi siya yung unang pinadala para sa sa CT scan. Tapos nung umokay na si Jay, nandun na kami sa ICU, okay na. Sabi niya, nung nakausap ko si Jay, hindi ako makaiyak. Sabi niya gano'n. Umiyak na lang siya na umiyak sa akin. Sabi ko, nakakatuwa si Lord. Pero ang masasabi mo na lang, God is good. Amen? Nung all throughout na yon, pa-okay na po ng pa-okay, lumilinaw na. Wala naman po siyang, yung heart niya na dinidil maigi, umokay na po, naging parang stressful activity ang naging dahilan. And
purihin ng Diyos, no? Sa kanilang iisip, kahit ngayon, syempre mag-iisip ka, I see you, magkano yan, ganito, ganyan, kung ano sinasabi, labas na, ganyan. Pero hindi eh. Yung mabigyan ka lang ng buhay, madugtungan ka ng buhay, bigyan ka ng kapayapaan ng Lord, kumapit ka sa kanyang pangako, talaga masasabi mo mabuti talaga ang Panginoon. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Kaya ngayon po, okay na po si Jay. May wala na pong kinalaman sa puso yung minomonitor sa kanya. Something na parang wholeness na lang nung kanyang health yung tinitingnan. And hopefully by next, today or tomorrow po, okay na siya. Pero grabe, sabi ko sa Lord, yung katapatan ng Panginoon, kasi talagang yun ni-remind na ulitan, Lord. Sabi ko, Lord, gasgas na tong verse na to, pero uulitin ko sa'yo. Uulitin ko sa sarili ko para palaalahanan ako na walang mahirap na bagay sa Panginoon. Kaya purihin ang Panginoon. Kapag nandoon ka kasi sa punto na parang mas sinasabi sa'yo ng kaaway na parang gi-give up ka na, sabi ko, Lord, I speak life. I speak life. Alam ko, Lord, may ginagawa ka. Alam ko, ang buhay ay galing sa iyo at kaya mong magpahaba ng buhay. Kaya, kung ano-ano kasi, di ba, advance tayo mag-isip? Kasi kung ano-anong nilalagay ng kaaway na takot. Pero yung manampalataya, hindi mo pagsisisihan magtiwala sa Panginoon. Ano man yung lagay ng buhay, okay ka ngayon, o dumating sa punto na hindi ka okay, yet I will trust in the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Maari po ba nating ideklara ang kabutihan at katapatan ng Panginoon? Nawa yung ano po ni Job ay maging paalala po sa atin. Kasi madalas nagre-ready po tayo kapag andyan na yung sitwasyon. Araw-araw po ang paghahanda. Araw-araw po yung pagtitrain. Araw-araw yung pagbababad sa salita ng Diyos. Araw-araw yung pagkapit sa kanyang mga pangako. Para pag dumating yung pagkakataon na i-require, kung magpapatuloy o magtitiwala ka ba sa iyong Diyos, katulad nila Shadrach, Meshach, Abednego, yet even the Lord will not save us here, hindi kami tatalikod sa Panginoon. Si Job, sinabi niya, dumating man ang punto na mawala siya, even when you slay me, kahit patayin mo ko, hindi magbabago ang pagsamba ko sa Panginoon. Because breakthrough faithfulness is not only when you feel okay. Breakthrough faithfulness is trusting God, having faith in Him, holding in His promises, no matter what goes on, no matter what will happen. Yung sitwasyon na yon, napakabuti ng Diyos. Pinatunayan lang ng Panginoon na sinamahan niya kami. Sa gitna ng apoy, sa gitna ng unos, nakatawid po kami sa biyaya ng Panginoon. Amen. Let's declare this song. Sige po. Habang buhay, kay tapat magpakailanman, mabuti magpakailan. Hanggang ako ay nabubuhay, hanggat ako ay aawitin ko ang kabutihan. For the last time, pwede po bang marinig ang boses nyo all my life? All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. May we all raise our hands. Maaari ka bang magsabi ng bakit tapat ang Panginoon sa'yo? Paano mo nasabing tapat ang Lord sa'yo? Say your thankfulness to God. Pasalamatan mo ang Panginoon sa kanyang katapatan sa iyong buhay.
Magpasalamat ka sa Diyos at ipanalangin mo na gawin ka rin niyang matapat na kahit anong dumating sa buhay mo, mananatili ka sa Panginoon. Lord, sa lahat ng yugto ng buhay namin, naroroon ka. Sa panahon na masaya kami, nandun ka. Sa panahon na puno kami, we have the abundance of everything, andun ka. Sa panahon, Panginoon, Lord, na okay ang lahat, andun ka. And even, Lord God, sa mga panahon ng buhay namin, ng aming kawalan, hindi mo kami iniwan. Sa panahon na kami ay dumadaan sa pagsubok, naroon ka, Lord. You have never leave our side. Sa mga times, Lord God, na may mga pagsubok, may mga unos ng buhay, na para kaming dumadaan sa apoy. Lord, like sa buhay ni Shadrach, Meshach, Abednego, you are the fourth man. Hindi ka nang iwan, bagkus sinamahan mo, Panginoon, kami sa gitna ng mga apoy sa aming buhay. Lord, hindi kami matatakot dahil dumadating naman talaga ang pagsubok. Dumarating, Lord God, ang mga matitinding mga apoy, yung mga bagyo sa buhay namin. Pero Lord, you have assured us, oh God, that you are with us. Dalangin namin, ngayon pa lang, Lord, i-ready mo na yung heart namin. I-develop mo na, i-train mo na kami sa yung salita. Hindi namin pabayaan yung aming mga daily quiet time, yung mga prayer time namin, yung pakikinig ng salita mo, na kapag dumating yung mga pang-araw-araw naming buhay, i-practice na, Lord, namin yung faithfulness. Hindi sa maliit na bagay, maging matapat kami sa iyo, sa aming paglilingkod sa iyo, sa aming panahon sa iyo, God, sa amin, Lord God, pananalangin. Sa lahat ng aspeto ng pagsunod namin sa iyo, Lord, maging matapat kami. May nakatingin man o wala, nasa loob kami ng church o nasa labas, kasama ang pamilya o kahit kami lang mag-isa, Panginoon. Mananatili, O Diyos, yung katapatan, pagsunod, kabanalan, Panginoon. Lord, nang para sa iyo lamang, O Diyos. Para dumating ang mga pagsubok sa buhay, Lord, pinatibay mo na kami. Pinataba mo na kami ng pananampalataya ng pagiging matapat sa iyo, O God. Dalangin ko po sa mga kapatid ko na sa panahon na ito ay dumaranas ng mga pagsubok sa buhay. Maaring, Lord, sila ay na merong sakit at karamdaman. Lord, in Jesus' name, ikaw pa rin ang patuloy na nagpapagali. Hanggang ngayong oras na ito, gumagawa ka ng himala sa pangalan ni Jesus. Sa mga may problema sa pamilya, Panginoon, hindi mo hahayaan na ang pamilya ng Diyos ay sirain ng kaaway. Patuloy, Lord, na ang pagpapatawad, pagpapakumbaba, pagmamahalan, O Diyos, ay dumating sa pamilya, sa buong pamilya, Panginoon. Lord, mararanasan nilang magpasakop sa iyo, O Diyos. Father, in the name of Jesus, sa mga problema, Panginoon, sa kanilang trabaho, sa negosyo, Lord, sa kabuhayan, in Jesus' name, kung sila'y nagtatrabaho, Panginoon, Lord, bigyan mo ng galing, Lord God, the wisdom, the skill coming from you, O God, that they may find favor, Lord, not only from you, but from men, O God. Lord, you will use, Lord, ang kanilang mga employer, Lord God. Lord, nang makita yung kanilang galing, Panginoon, give promotion to your people, O God, in the name of Jesus. Maging, Panginoon, Lord, sa kanilang mga kabuhayan, patuloy kang magbe-bless, Panginoon. You will bless the works of their hands, O God. At i-bless, Panginoon, pagpalain ang kanilang mga negosyo. At sa amin, Panginoon, sa mga nag-aaral namin, mga estudyante namin, Panginoon, Lord, bigyan sila ng patience, O God. Lord, sa pag-aaral, Panginoon, yung tiyaga, yung dunong, husay, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. At higit sa lahat, Panginoon, sa aming espiritual na buhay. Huwag kaming maging tamad. Huwag kaming maging pabaya. Huwag, Lord, naming hayaan na maging iba yung takbo ng buhay namin na nakikiayon kami sa mundong ito. Kundi, Lord, araw-araw, madatnan, makitaan mo kaming tapat, Lord God, na sumusunod sa iyo. Tapat na naglilingkod sa iyo. And Lord, keep us ready, Lord God. Alam namin, nalalapit na po ang panahon, Lord God, ng pag-rapture mo sa amin. We all want, Lord God, to be with you in the air. Lord God, together with the loved ones, Lord, na nauna, Panginoon, Lord
Lord God, in the name of Jesus. Panginoon, patuloy na matatag na pananampalataya, patuloy na matatag na pag-aaral ng iyong salita, kauhawan, Panginoon, Lord, yung gutom, Panginoon, sa iyong presensya, ang iparanas mo po sa bawat isa. Thank you, Lord God. Hayaan mong maingat naming ibalik sa iyo ang lahat ng papuri, kaluwalhatian, karangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen.